Arabic po ng will go down onto it ay sawfa tanzal ilay. Also, saan ka ba nagkukuha ng iyong kakahulugan? Kasi dito sa talata sa Quran, hindi po ganyan na nakasulat. Magkaiba po ang will go down onto it at saka will pass over it. Siya mismo sumasagot sa kanyang sariling aligasyon. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, nandito na po tayo sa part 2 ng ating pagpapaliwanag sa mga aligasyon ng mga mangaral na Kristiyano patungkol sa relihiyong Islam. So natapos na po natin sa part 1 yung kanilang aligasyon na wala daw katiyakan ng kaligtasan sa relihiyong Islam at ang aligasyon nila na walang katiyakan ng kaligtasan ang mga Muslim. So nabigyan po natin yan ng kasagutan. Sa hindi pa po nakapanood nung part 1 ay panoorin niyo po. Naka-upload po natin doon sa ating group na Dots Langalin. So hanapin niyo lamang po doon. Okay, ngayon mga kapatid sa panampalatayang Islam, pupuntahan po natin yung mga talata na ginamit niya sa banal na Quran bilang pagpapatunay niya na walang kaligtasan sa Islam. So, ito po ang kanyang aligasyon. Humans are people of hell. Yun ay nakadestino na sa mga tao na mapunta sa impyerno kasama ng demonyo, sabi sa kaila. Mababasa po natin yan sa Quran chapter 19 verse 71 and 72. Ang sabi po diyan, there is no one, hindi po yan there is no one of you but will go down to it. Ang kausap po ni Allah dito ay ang mga Muslim. So ang sabi niya sa mga Muslim, there is no one of you but will go down to it. This has been an unavoidable decree of your Lord. Okay, so ginamit po niya ang chapter 19 verse 71 hanggang 72 bilang pagpapatunay na wala pong kaligtasan sa Islam. So babasahin po natin sa wikang Arabic yung talata. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. At walang isa man sa inyo maliban na siya ay magdaraan sa ibabaw nito ng impyerno. Ito ay nasa iyong Panginoon, isang itinakdang pangyayari na nararapat maganap. Yan po ang kanyang batayan bilang patunayan na walang kaligtasan ang mga Muslim sa relihiyong Islam. So kung inyo pong pagbabatayan ito mga kapatid, sana kung alam lang po niya, ito po ay isang pangyayari na magaganap sa kabilang buhay po. Ito po yung pangyayari lamang po ito. At kapag mabasa niyo po ito hanggang sa verse 72, lahat po ng mga tao ay daraan doon sa tinatawag na sirat bago po tayo makarating sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Okay, so marami pong mga nagaganap na pangyayari doon sa kabilang buhay. Pagkatapos ng kamatayan ng lahat ng tao, may mga pangyayari po doon. At isa na po dito ang tinatawag na nasa talata na ito, na tayong lahat ay dadaan sa ibabaw ng impyerno. Okay? Ang lahat ng tao, kasi ang kanyang aligasyon dito, ito ang kanyang aligasyon. Ang kausap po ni Allah dito ay ang mga Muslim. Ang kanyang aligasyon ay ang mga Muslim daw ang kausap ng Allah dito. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, unang-una po, kung inyong itataas po yung talata, ang una-una po na
klase ng tao sa konteksto ng talata na ito ay mababasa natin sa Maryam 6:6. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa akhraju hayya. Yan po ang sabi ng talata. At ang isang tao na di naniniwala ay magsasabi, kapag ako ay namatay, ako ba kung gayon ay ilalabas ng buhay sa libingan? So yan po, dyan po nagsimula yung istorya patungkol dito sa talata na ito. Okay, so basahin lang po ninyo mula 66 hanggang dito 71. Maunawaan na po ninyo kung anong klaseng tao ang pinag-uusapan dito. So, yun po ang unang klase ng tao na tinutukoy dito sa talata na ito. Ngayon, dito sa 71, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang isa man sa inyo maliban na siya ay magdaraan sa ibabaw nito ng impyerno. Ito ay nasa iyong Panginoon, isang itinakdang pangyayari na narapat maganap. So ito po ay pangyayari po sa kabilang buhay. Okay? Hindi pa po dito yung tinatawag na Judgment Day. Pangyayari lamang po ito. Okay? May mga pangyayari sa kabilang buhay na tinutukoy sa ating pananampalatayang Islam. Diyan po yung paglalakad sa parang maksar at kabilang na po ito na tinatawag na pagdaan natin sa sirat, yung sa Sirat al-Mustaqim na tinutukoy yung tulay sa ibabaw ng impyerno. Ikalawang aligasyon niya, There is no one of you but will go down to it. yung sa pakahulugan niya ng talata. Ang sabi niya dito ay, there is no one of you but will go down on it. Yun po ang kanyang sinabi. Falsehood, saan ka ba nagkukuha ng iyong pakahulugan? Ang wikang Arabic po ng will go down onto it ay sawfa tanzal ilay. Yun po ang wikang Arabic niya. Ang nakasulat po sa banal na Quran, wariduha. Sila ay dadaan sa ibabaw ng impyerno. Hindi po mahuhulog dun, will go down on it. Hindi po mahuhulog dun sa impyerno, kundi dadaan po sa ibabaw ng impyerno. Yun po ang sabi dun. So yan po ang kanyang ikalawang aligasyon. Sabi niya, ang kahulugan ng talata na ito ay ang lahat ng tao ay mahuhulog sa impyerno. So mali po yun. Okay, yan po ang kanyang aligasyon. So na-correct na po natin, magkaiba po ang will go down onto it at saka will pass over it. So magkaiba po yan. Ang Arabic po ng will go down onto it na kanyang pakahulugan ay sawfa tanzal ilay. Okay? Ang nakalagay po sa banal na Quran ay wariduha na ang ibig sabihin will pass over it. So ibig sabihin dadaan po tayo sa ibabaw ng impyerno. Lahat po ng tao, hindi lang po mga Muslim. Natandaan niyo po yan. Hindi lamang po mga Muslim ang dadaan doon, kundi lahat ng tao. Okay? Sana naintindihan niyo po mga kapatid. Ngayon, ang pangyayari na ito na pinag-usapan sa kabilang buhay ay maging sa kanilang Biblia ay mayroon ding mga pangyayari dyan na sinasabi sa Biblia nila. Okay? I-relate lang natin. Hindi man kasing eksakto ng ganitong pangyayari pero maging sa kanilang Biblia ay mayroong mga ganitong pangyayari. Una-una, gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Quran ay kaya natin gamitin ito para ipangaral ang Islam. At maliligtas tayo sa pamagitan ng banal na Quran lamang. Kasi nandyan yung tunay na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ginagamit natin ang Biblia sa kadahilan ng silang mga Kristiyano, kapag gagamitan lamang natin sila ng Quran, ang sasabihin nila sa atin, ay hindi naman namin yan aklat. Inyong aklat yan. Kaya wala kaming pakialam dyan sa Quran ninyo.
Kasi mayroon akong nakausap na isang SDA, na may programa yun siya sa radio, at pwede mo siyang tawagan pag At napapanood po yun sa YouTube dati, nag-live yun siya. Nagla-live yun, yung pastor na yun, sa SDA. So ginamit ko itong Quran para sa kanya. Ang ginamit ko na talata yung sino man ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi makakatulong sa kanya, at sa kabilang buhay sa mapabilang sa mga talunan. So sabi ko sa kanya, Pastor, pwede mo bang pantayan ang talata na ito dyan sa Biblia mo? Ikalawang talata na ginamit ko ay yung patungkol po sa kaligtasan ng mga Muslim, na sinabi na ang mga Muslim, sapagkat kayo ay naniwala sa aming mga tanda at kayo naging mga Muslim, magsipasok kayo sa paraiso. Ngayon, hinahanapan ko siya ng talata sa Biblia. Meron bang nasabi sa inyong Biblia na katulad nito, na kapag kayo ay Kristiyano, ay makakapasok kayo sa paraiso? Ano ang sabi ng pastor na yun sa akin? Sabi niya, Quran ninyo yan, wala kaming pakialam dyan. Okay? Hindi namin yan pinapaniwalaan. So yan po ang dahilan kaya kailangan namin gamitin ang Biblia ninyo, mga kapatid. Hindi po namin ginagamit ang Biblia para manghikayat, para magkaroon kami ng membro. Hindi namin kailangan ng membro. Yan ang tandaan ninyo, mga kapatid. Ang Islam ay mananatiling relihiyong Islam kahit wala kayo dito sa relihiyong Islam. Okay, ngayon, kaya ko ito ginagawa kasi dahil sa ginagawa ninyong mga aligasyon patungkol sa relihiyong Islam, nagsasabi kayo ng kasinungalingan patungkol sa relihiyong Islam. At ngayon po ay liniliwanag lamang po namin. At dahil sa pagliliwanag na yon, kailangan ko pong gumamit ng Biblia upang sa gayon, para patunayan sa inyo na maging ang pangyayari na ito na binanggit sa banal na Quran ay mayroon ding similarity sa inyong Biblia na nakasulat. Okay, ngayon, mabasa po tayo ng talata sa Biblia na kung saan makasing kahulugan po ng pangyayari. Dito sa Islam, may mga pangyayari na nagaganap bago po yung araw ng paghuhukom. Ganun din po sa Biblia nila, mayroon mga pangyayari bago magkakaroon ng kahatulan ang Diyos nila ayon sa Biblia. Sabi sa Revelation chapter 20 verse 7 hanggang 13 ay ganito. Basahin po natin. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang talata na ito ay pagkatapos na po namatay ng mga tao, at sa totoo lang mayroon na po silang tinatawag na unang pagkabuhay dito bago na isulat ang talata nito. Ang Revelation po na libro sa Biblia, yan po yung nagsasabi ng mga pangyayari sa hinaharap, at maging sa kabilang buhay po ay dito po nakasulat sa Revelation. So ganito po ang nakasulat dito sa Revelation. Okay? Punta tayo sa verse 7. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Pagkatapos bubuhayin yung mga tao sa tinatawag na unang pagkabuhay muli, ay pagkalipas po ng 1,000 taon, ay palalayain naman uli si Satanas. Sa verse 8 na tayo, mga kapatid. At ganito po ang sabi. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Verse 9, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy sa langit, at sila'y nasupok. Verse 8, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y papahirapan araw at gabi, magpakailanman. Okay. Verse 11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit,
ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Verse 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Verse 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ang Hadis ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Okay, so yan po ang hinahatulan. 14, at ang kamatayan at ang Hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So yan po ang pangyayari sa kanilang Biblia. Kahit sa kanilang Biblia ay may mga pangyayari bago hatulan ang tao. So ang matindi pa nito sa kanila, no, kapag inyong babasahin yung aklat ng pahayag, ay malilito ka talaga sa kadahilanan pabalik-balik. Pagkatapos ng 1,000 taon, imbis na yung demonyo o yung satanas o diablo ay naikulong na, ay muli pa siyang palalabasin pagkalipas naman ng 1,000 taon. At hahayaan pa ng Diyos na mangdaya sa mga tao. So, para bang repetition itong sa bumabalik lang. Okay, so may unang kamatayan, unang pagkabuhay, at may ikalawang kamatayan. So ito po yung sa kanila ay mas matindi kasi may unang kamatayan, may ikalawang kamatayan. Sa atin, kapag namatay tayo dito ng isang beses, wala na. Doon na tayo sa tinatawag na maghihintay na tayo ng araw ng paghuhukom. Ngayon, pupunta po tayo sa ikatlong aligasyon. Ganito po ang kanyang sinabi. Kahit sila ay Muslim na naniniwala sa Allah, kahit sila ay devoted Muslim, ay hindi sila binigyan ng katiyakan ng kaligtasan ng kanilang Diyos. Wala iba na si Allah. Okay, pakinggan niyo po mabuti ang kanyang sinabi. Kahit sila ay Muslim na naniniwala sa Allah, kahit sila ay devoted Muslim, ay hindi sila binigyan ng katiyakan ng kaligtasan ng Allah. So, pakinggan po ninyo kasi i-play natin yung kanyang sinabi sa verse 72. Siya mismo ang sasagot niyan kung sino ba yung maliligtas. Yung mga devoted na mga Muslim ay ililigtas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pakinggan ninyo. Ano pa ang sabi dito sa verse 72? Then we will, si Allah tungwi dito, then we will rescue those who were devout. Then we will rescue those who were devout. Then we will rescue those who were devout and leave the wrongdoers in it on their knees. Siya mismo yung sumagot sa kanyang aligasyon. Sabi niya sa kanyang aligasyon, kahit ikaw ay devoted Muslim, ay wala kang kaligtasan. Yun pala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay ililigtas. Okay, basahin natin yung talata. Sabi sa verse 72 sa Surah Al-Maryam. Summa nunazzil ladina taqaw wa najarud zalimina fiha disiya. Pagkaraan aming ililigtas mula sa pagtawid ng sirat yaong mga natatakot sa amin, at aming hahayaan ang mga mapaggawa ng kamalian doon na naglulumuhod. So ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala pala ay ililigtas niya yung mga naniniwala sa Kanya. Ang hahayaan doon sa sirat na yon, sa pagtawid na yun, ay yung mga hindi nananampalataya. Sana itong mga nakikinig sa Kanya makapag-isip. Kasi kung makapag-isip ito sila, alam natin na hindi lahat na nakikinig sa Kanya ay nakukuha niya. Pero kung mag-isip lamang po sila, gamit nila ang kanilang isipan, siya mismo yung sumasagot sa kanyang aligasyon. Ito pang sabi pa na, at depende kay Allah, kung ikay devoted na Muslim, ay tatanggalin ka niya din sa imperno.
Depende daw kay Allah. Paano maging depende ka niya? Doon nga sa talata na yon, sinabi niya mismo na aming ililigtas mula sa pagtawid sa sirat, yaong mga natatakot sa amin. Ibig sabihin, hindi depende, kundi ililigtas nga niya yung mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ililigtas niya mula sa pagtawid. Ang hahayaan niya doon sa sirat na yon, sa pagtawid na yon, yung mga taong hindi naniniwala sa kanya, yung mapaggawa ng mga kamalian. Mas matindi ay ang nasa kanilang Biblia. Bakit? Anong sabi sa Biblia nila? Ito ang sabi sa kanilang Biblia. Basahin natin ang Revelation chapter 20 verse 15. At kung ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin pala, kailangan, bago ka maligtas ayon sa Biblia, kailangan makasulat mo na yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay. So ano ang assurance ninyo na ang inyong pangalan o kayo ay may susulat doon sa aklat ng buhay? Ang tanong ngayon, papaano kung ikaw ay hindi naisulat sa aklat ng buhay bilang Kristiyano? Kahit ikaw, tulad ng sabi mo, kahit ikaw ay devoted na Kristiyano, paano kung yung papangalan mo ay hindi nasulat doon sa aklat ng buhay? Di, anong mangyari sa iyo? Ibubulid ka doon sa dagat-dagatang apoy. Ang nagamit pa po natin, na ipaliwanag pa lang po natin sa kanyang aligasyon na ginamit ng mga talata sa banal na Quran ay nasa chapter 19 verse 71 to 72 lamang po. Abangan niyo po ang part 3 ng ating pagpapaliwanag patungkol sa aligasyon ng mga ngaral na Kristiyano tungkol sa relihiyong Islam. So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.